Mga kababayan, kamusta po? Si Kamalong po. Muli pong nagbabalik na naman po sa inyo para po magkomento dito po sa Tambayan mga kababayan. Maganda umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po mga tambay, pakinggan po natin, komentuhan po natin mga tambay. Muli, ito po si Atty. Topacio mga tambay. Dito po sa pahayag niya po, dito po sa secretary po ng DILG, ang kapatid po ni Boying mga tambay. Ito po mga tambay, ibang klase po itong secretary ng DILG. Ito po si John Vic Remulla. Ibang klase. Mas ididemanda pa at iimbestigahan pa yung kumukundi na sa korupsyon at sa issue ng pulburon. Binoprotektahan din po mga tambay. Ibang klase para po sa Senado. Binoprotektahan po ang mga magnanakaw umano. Imbis na imbestigahan, protektado pa. At nakatingin po sila ng banat dito kay Atty. Topacio, mga kabayan. Ito po, pakinggan po natin si Atty. Topacio. Tayo ay nikiisa sa damdamin ng karamihan ng Pilipino laban sa mga anomalya. Ngunit ito ay nagawa sa mapayapa at maayos na paraan. At kita nyo naman, nung umalis tayo, katulad ng Enero, mas malinis pa kesa dati. Pati yung mga natagpuan natin, nakalat doon, nung dumating tayo, kinuha na rin po namin. Nakakahiya naman doon sa mga naglagay na hindi kapatid. Kasi di ba, pumasok tayo 15. Opo. Nag-set up. O, di ba, may mga kalat doon. Hindi naman natin kalat yun. Nung umalis tayo, kinuha na rin natin. Tinodo na. Tinodo na. Kaya ang linis at maayos at mapayapa. Yan ang kagandahan na magaling na organizer. Yan. Kaya salamat po. At May pagkakaisa. Opo. At hindi lang po yan, lahat po ay maayos. Kahit po hindi ka panalig, attorney, nakakatuwa. Yes. Tinatawag tayong kapatid kahit hindi pa sila kasama. Nakakatuwa na lang. At salamat po sa maayos na parking. Lahat po ay pinapasalamatan natin. At nagpapasalamat din ang karamihan ng mga Pilipino Opo. na sa lahat ng institusyon tayo ang nanindigan ng maramihan. Di ba? Opo. Yung malakihang pagkilos kumbaga. Opo. Wala eh. Lahat hindi naman sa pag-aano sa ibang grupo Opo. na ibang mga Hindi religious pangungumpahan. institutions Oo, ay hindi naman. wala eh. Ayaw nilang manindigan. Pinili nilang manahimik. Kaya mission accomplished tayo Opo. dito sa ating na ipahayag natin ang ating puot at pagkamunghi sa nangyayaring corruption, lumabas ang dapat ilabas. Yan. At nagkaroon ng issue. Ayun. Yung issue ay hindi namamatay at hindi mamamatay habang hindi nalulunasan. Yun na. Kaya lamang, dito mo makikita kung papaanong walang mangyayari dito sa moro-moro ng pamahalaang ito. Kita nyo ha? Sa halip na imbestigahan yung mga may anomalya, etong ulalong si John Vic Remulla, tayo pa tatakutin. Yun lang. Paiimbestigahan daw niya yung mga sumisigaw na Marcos resign. Bakit? Anong krimen? Yan ay kasama sa freedom of speech, yung Marcos resign. Diba? Bakit yun pang tatakutin mo? Yung mga nagpo-protesta, imbestigahan mo yung mga nagnanakaw. Diba? Unang-una, yan mo pinakikitang walang kwenta, walang mangyayari nito. Pinaglololo ka lang tayo. Huwag na kayong umasa dyan sa ICI. Huwag na kayong umasa dyan sa BRC, sa Blue Ribbon Committee. Ginoong Remulla, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Imbestigahan mo ako. Sige, go! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Sige, yan, nakarecord yan. Sige. Wala, Tony. Magdating ngayon yung mga kasamahan mo. Sige. Well, anyway. Tinataka tayo. Okay, ito naman. Dito ka magtataka. Yung kapatid naman niya, Tingkoy din. Si Ombudsman. Kung sino yung nagturo sa mga gumawa ng anomalya, yung painuna. Ang tagal-tagal nang may mga nagtuturo kay Martin Romualdez. Kung sino-sino mga congressman, di ba? Opo. Di ba ang daming congressman tinuro ni Diskaya,
tinuro ng mga district engineer, tinuro ni Gutesa. Ang dami. Sinong kinasuhan? Si Saldico. Kailan lang lumabas? November 14 lang may kaso na agad. Yung mga iba wala pang kaso. Oh, Kengkoy. Diyan yung makikita, walang mangyayari dyan. Huwag na kayong umasa dyan. Huwag nyo nang bantayan yan. Ang ombudsman, wala na yan. It is a severely damaged institution. Wala na yan. Huwag nyo na Totoo po yun, mga tamay. Wala na eh. Talagang ganyan po katindi. Sa buwatan po talaga. Ayon po kay Atty. Topacio. Wala po mangyayari. Nakita nyo, hanggang pati ombudsman, DILG, ganun din ang DOJ lalabas. At lalo-lalo po ang Senate Blue Ribbon Committee. Mga kabayan, sindikato na ang lumabas. Mga kabayan, naging legal na po sa mga politiko ang pagnanakaw. Ganun ang lalabas pala. Pagka po ang mga politiko at mga demonyong nagpakasama po dahil sa pera ng bayan, legal, nagiging legal po ang korupsyon. Kaya nga po, nakita nyo po, Kengkoy na lumalabas. Mga kabayan, nakita nyo po, si John Vic, ang iimbestigahan daw ay yung mga nagrarally. Lalo-lalo kung magsasabi ka na Marcos resign. Marcos resign. Marcos resign. Kakasuhan ka na. Ibang klase itong mga tao ito. Ang dapat imbestigahan, yung mga korupsyon, pagnanakaw, trilyon, daan-daang bilyon, okay lang sa mga naglilingkod sa gobyerno, katulad ni John Vic, ni Remulla, at ng mga senador at mga congressman. Sa bagay, sila rin naman kasi involved. Hindi po ba? Saka nga naman nakakita. Yung mga testigo na magpapatotoo ng malawak ang korupsyon, siya pang kinakasuhan. Mga tambay. Si Saldico, Diskaya. Di ba? Pero ayaw imbestigahan yung itinuturo na ugat ng korupsyon. Itinuro ang Malacanang, itinuro ang dating speaker na tinatawag na Tambaluslos. Ayaw imbestigahan. Kaya po, puro kawalanghyan at katarantaduhan at kademonyohan na po ang ginagawa nila umano sa ating bansa. Kaya walang patutunguhan. Kahit anong gawing investigasyon, puro pag-uubos lang po ng pera ang ginagawa po ng mga hayop na yan umano. Hindi po ba? Pera po ginagastos yan eh. Imbestiga na imbestiga. Tapos ang kanilang pananagutin ay puro yung nasa baba lang. Di po ba? Tapos ganun din po sa ombudsman, politikang politika. Kaya nga po Kengkoy ang dating eh. Sayang po ang mga pera na ating pinagpaguran, ating pinagpawisan, dugot pawis, pero nawawala lang po parang bula. Wala tayong nahihita. Ang napakarami pong nahihita ang mga demonyong politiko na magnanakaw sa ating bansa. Sa buwatan, sila po ang malaki ang nahihita. At malaki po ang inaasenso. Hindi po pinagpapawisan ng mga hindot na yan, pero yumayaman po at nagiging bilyonaryo. Hindi po sila nagbabanat ng buto, walang dugot pawis ang sinasabing sa hirap ng pagtatrabaho. Sila po ay kumakamal ng mali-malitang basurang pera. Dumarating po sa kanila, special delivery pa. Pero hindi pwedeng imbestigahan at hindi pwedeng malaman ng taong bayan. Pero bagkus alam na po natin ang galawan nila. At alam na po natin na talaga sila'y magnanakaw. Dahil wala kang pinatutunguhan wala kang makita ng mga proyektong malalaki. Hindi po ba? 3 taon mahigit. Tapos, ayaw mo imbestigahan? May bisyo pa? Meron pang pulburon? Pinatotohanan na mismo ng sariling kadugo ng kapatid na nakabataan pa lang, bumabatak na ng pulburon. Pero itong mga tao na ito, hindi kaya bumabatak din ito ng pulburon umano? Magkakajamming kaya itong mga hayop na ito umano? Kaya wala po investigasyon sa kanilang commander-in-chief. Nagtatanong lang po si Kamanong. Yan po mga kabayan na nakakalungkot po sa ating bansa. Talagang nasayang lang po ang pinaghirapan ni dating Pangulong Duterte. Yung 6 na taon na ginawa, ibinangon, lalong-lalo po sa buong mundo, inaayos at tayo po'y kinilala
at nagkaroon ng respeto, lalo-lalo po ang ating mga kababayan OFW, ay nirespeto po sa buong mundo dahil sa galing po ni dating Pangulong Duterte at sa dami po na nagawa. Kung ano pong dami ang ginawa ni dating Pangulong Duterte, ay siya naman pong walang nagawa sa panahon ngayon. Ang tangi lang po yatang nagagawa nila ay puro pagnanakaw. Yun po ang kanilang proyekto. Doon po tayo dinala sa pagnanakaw na proyekto. Hindi po build, better more. Nakaw pa more ang nangyari po sa kanilang pong proyekto na ipinagmamalaki. At proud na proud po sila. Proud na proud pa po ang Malacanang sa pagnanakaw. Kasi ayaw na pong bumitaw sa pwesto eh. Di proud na proud sa ginagawa niya. Di ba? Wala na pong kahihiyan at napakakapal na po ng pagmamukha talaga. Dahil nga po sa bisyong pulburon. Ayaw na rin po sa kanyang kapatid. Alam naman po natin ang mga gumagamit at bumabatak ng pulburon, wala na po sa katinuan yan. Makapal na po ang mga pagmamukha niyan. Hindi na po uso ang konsyensya sa mga hayop na yan umano, mga kababayan. Thank you po, Atty. Topacio. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. At kayo po ay patuloy na manindigan para sa tama. At inaasahan naman po namin na patuloy nyo po na babanatan at ibubulgar ang mga kawalanghiyaan po ng naglilingkod po ngayon sa ating bansa na wala pong pinoprotektahan kung hindi po ang sinasabing mga magnanakaw at gumagamit ng pulburon. Protektado nila. Kaya nagdiriwang po ngayon sa ating bansa ang mga magnanakaw at mga gumagamit na pulburon. Protektado po yata sila umano ng gobyerno. Kaya tuwan-tuwa po sila, mga kabayan. Maraming salamat po mga tambay sa mga nagusto po ng ating tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Thank you po sa mga nagbibigay po ng tulong. Thank you po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At yung dasal po natin mga tambay sa ating bansa, magkaisa po tayo na ipanalangin po natin na matapos na po sana at dinggin po ang ating dasal na mawakasan na po ang kanilang kademonyo at kasamaan sa ating bansa. At ganoon din po ang ating dasal at panalangin na tayo pong lahat ay maingatan po sa kapahamakan. Ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ang dating Pangulong Duterte, ay maingatan po sila sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte. At makalabas na po siya sa lalong mabilis. At ganoon din po mga kabayan, ingat-ingat po tayo. At siyempre po, taste lang po. Paalam. Bye-bye.